Nagpasiklaban ang ilang kalahok sa Fanlasang Batanggenyo Lantake, cooking competition na bahagi ng 55th Batangas City Foundation Day. Ang pakalasting manok, kilawing papaya at nilupak na kamoting kahoy ating tikman sa report ni Denise Abante. Iba't ibang timpla para sa iba't ibang panlasa. Tagisan ng galing sa pagtimpla ng mga ipinamanang lutuin. Yan ang nangibabaw sa isinagawang Fanlasang Batanggenyo Lantake Cooking Competition sa Batangas City. Bahagi pa rin ito ng halos isang buwang selebrasyon ng 55th Batangas City Foundation Day. Tampok dine ang pakalaste o cold chicken recipe o di kaya na may mga manok na natalo daw sa sabong na pinakakalaste o pinalalabas ang mantika at lasa ng karne sa mahinang apoy. Isa rin sa mga putahe ang kilawin sa papaya na kadalasang inihahain sa mga bukirin ng Batangas City na para sa ilan ay maituturing na matandang putahe o heirloom recipes. At para sa dessert, ang nilupak, isang kakanin na maaaring gamitan ng saging o balinghoy na nilulupak o ginagamitan ng malalaking pandikdik para makuha ang malagkit na texture. Mga heirloom recipes, ano itong mga heirloom recipes ito? May mga recipes kasi na alam ng mga tao, ng mga matatandang tao sa mga bukid, yung hindi naiibaba dito sa bayan, pero alam nila. Ito ay normally nakakain sa mga bukid. Yung mga madali ang luto, yung wala silang ingredients, di ka yun. Yes, at ayun nga, madalas ay pulutan. Ang sikreto raw sa version ni Robert sa pakalasting manok, ang liver spread na mas nagbibigay daw ng linamnam. Yun po ay para po yung kalasting-kalasting na nakakuha po yung mga recipe na nakakuha dun sa karne. Iba-iba man ang lasa at timpla, ang pagpapatuloy ng nakagawi ang tradisyon sa pagluluto at ang pagpapakilala ng mga maituturing na sinaunang pamanang panlasa, hindi raw matatawaran. May influences man sa iba, kaya lang ginawa nating atin. Kasi kung anong meron tayo, yun ang ginawa natin. Kanya-kanyang household, may kanya-kanya ding version. Yun. Iba-iba ang version of the story behind. Hindi lang daw siya ng 17 anyos na si Lance ang nabusog, kundi pati na rin ang kanilang mga mata. Maganda rin daw kasi ang visual presentation ng mga pagkaing inihain. Isang malaking tulong daw ang ganitong mga patimpalak para mabigyang kamalayan sa putahing Batanggenyo ang mga kabataan. Mahalaga po talaga ito na yung tradisyon at kultura po as part ng pagkain po ay napapasa po talaga sa susunod na henerasyon para po yung sinasabi nga po nila na ang kultura po ang nagiging espiritu ng isang bansa po. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.